May inilabas po na statement ang Malacanang hinggil dito po sa reklamo ni VP Sara Duterte na kung saan ay bakit ho isinasa publiko at itinitimbre sa media yung kanyang biyahe dahil sa siyempre ay nag-aalala po ang Vice Presidente na maaring ito po ay makapagpalagay sa alanganin, balag ng alanganin sa kanyang seguridad. Di po ba? Pero sabi ho ng Malacanang, eto ho, may karapatan daw ho ang publiko na malaman yung detalye ng kanyang mga biyahe dahil sa malaking halaga raw po ang ginagastos rito ng taong bayan sa kanyang biyahe, partikular sa kanyang security at sa kanyang staff. Pero ang tanong ho natin dito, kung ito ho magiging patakaran, dapat ho ay ibunyag din ng Malacanang yung detalye kung magkano ang ginagastos ho ni Pangulong Marcos Jr. sa kanyang mga foreign trips. Nako, ang dami ho, sangkaterban ho ng kanyang biyahe, no? At simula nang siya po'y manungkulan bilang Pangulo ng bansa, ay naka-37 beses na po siyang bumiyahe sa abroad. Magkano ho kaya ang ginagastos? Kasi baka hindi lang doble, mas triple pa ho sa security ni VP Sara ang kanyang kasama at mga staff. Diba? May mga kasama pa ho dyan, mga cabinet secretaries, tapos yung mga cabinet secretaries na yun, meron ding staff. So talagang baka hindi lang ho triple. Baka 10 beses ho na mas malaki. Di po ba? So dito ho ay, eto, tingnan nyo sa inyong TV screen, ito ho nga inilabas na statement ng Malacanang at mula po rito kay Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro. Sabi niya, at babasahin ho natin. Sabi na, she should be reminded, o pinapaalalahanan daw ho ang Vice Presidente that she is a public official. Madam Vice President, pinapaalala sa iyo ni Claire Castro na ikaw raw isang public official and cannot just hide her face wherever she goes. So hindi niya raw may pwedeng maitago yung kanyang muka kung saan man siya pupunta. So, there is nothing wrong with informing the public about the travel authority. So, wala raw mali na ipaalam sa publiko tungkol po sa kanyang travel authority as public funds are being spent on her security and staff. Dahil sa ginagastusan daw po ng pondo ng bayan, ang kanyang security at ang staff o mga tauhan. Ito ho, sabi ho niya, sabi ni Claire Castro, the government spent 7 million pesos for her security and staff for her foreign trips. So sabi ho na Malacanang, umaabot daw po sa 7 million pesos ang ginagastos ng publiko, taong bayan, public funds ho ito, sa kanyang mga biyahe. So, yun ho ang binabanggit. Kung kaya't, ang Pilipino, sabi niya ho, Filipino people deserves, ito, basahin ko lang to, Filipino deserve to know where the public funds go. Dapat daw malaman ng publiko kung saan napupunta yung pera ng taong bayan. Ayon. As a matter of fact, as Vice President, it is her responsibility to be truthful and transparent about her activities, especially if the OBP uses public funds. Yun. Sabi ho yan sa statement. So, ang ganda ho, siguro, tama ho ito, may punto ho ito. Na kung pera ng taong bayan ang ginagastos sa kanyang security at staff, mga kababayan, sige, ibunyag natin sa publiko, di po ba? Kung kung magkano ang ginagastos. Okay ho yan. Pero itong patakarang ito hindi lang ho dapat kay VP Sara Duterte, di po ba? Dapat ho ito ay sa lahat po ng opisyal ng gobyerno at sa pangunguna mismo ni Pangulong Marcos Jr., di ba? Bilang isang public official at bilang pangulo ng bansa, dapat ho magsilbing modelo. Di po ba? So, ito ho ay magkano ho kaya ang ginagastos ni Pangulong Marcos Jr.
sa kanya mga biyahe. Siyempre, ang dami niya rin hong kasama. Mga staff, security, yung mga cabinet secretaries ay merong staff din yan. Yun ho, magkano kaya? At ito ho, ni-research lang ho natin kaunti, no? Yung mga biyahe ni Pangulong Marcos Jr. simula po nang siya po ay maupo sa pwesto. At dito ho, mga kababayan, ay umaabot po sa 37 foreign trips simula po nang maupo bilang Pangulo itong si Pangulo Marcos Jr. noong June 30, 2022. At napakarami ho siya ng mga ginawang mga biyahe. Siyempre, yung pinaka-latest niya ho yung sa Japan noong May 26 to 2029. At yun ho, so ito po yung pinaka-sinasabing 37th foreign trip bilang Pangulo. So dito ho, at i-breakdown ng ho natin, i-detalye ho natin, 2022, 4 foreign trips. Itong si Pangulong Marcos Jr. 2023, 12 foreign trips. 2024 ay 8 foreign trips. 2025 ay 10 foreign trips. At 2026 ay 3 foreign trips sa ngayon. So kabuuan total ay 37 foreign trips, mga kababayan. Dito ho, kung 37, magkano ho ang ginastos rito ng pera ng taong bayan sa mga napakarami hong biyahe ni Pangulong Marcos Jr. Kasi yun ho ang patakaran ho . Ang ganda ho ng statement ni Yusek Claire Castro na sabi niya ay karapatan daw po ng publiko na malaman kung saan napupunta yung pondo o pera ng taong bayan. Dahil sa ginagastosan yung kanyang security, dapat isa publiko. Ganon din sana ang Pangulo, di po ba? At iba pa hong mga opisyal ng ating pamahalaan, di po ba? Lahat to, pag babiyahe kayo, kasi di ba, humingi naman sila ng travel authority, isa sa publiko nyo rin ho. Ano ba, babiyahe executive secretary, o DILG secretary, o kung sino man, isa publiko nyo at magkano ba ang gagastusin? Di po ba? O kung meron no silang security at staff na ipapang gastos o ipapapasan sa publiko. So dito ho, mga kababayan, para kasi yun ho sabi ang ganda ho ng policy, kaya lang ang masaklap po rito, mga kababayan, yung parang yung policy na ito na inilalabas po ng Malacanang at sabi ho ni Yusek Claire Castro baka itong policy na ito ay para lang kay BP Sara Duterte. Nakalaban po sa politika. Kasi ang ganda ho, mga kababayan, di ba? Ang sabi pinaalalahanan, public official, kaya dapat isa publiko yung mga ginagastos, at dapat daw maging transparent at makatotohanan sa kanya mga gawain. Ito yung may binabag ito. Ang sabi ho, ito ang pinakamatindi ho rito Filipino people deserve to know. Dapat daw malaman. So, ganun din ho dapat kay Pangulo Marcos. Sabihin nyo, i-detalye na rin sa Malacanang. Ilabas nyo rin ho ang detalye kung magkano ho ginastos ni Pangulong Marcos sa kanyang biyahe. 37 na po. Ang dami na ho nito, mga kababayan, 37 foreign trips ang ginawa ni Pangulong Marcos Jr. At silipin lang ho natin kung saan-saan ho ito. Ito, noong 2022, pag-upo niya ho sa pwesto, mga kababayan, ay naka-6 agad siya na biyahe. 6 ho. Dami, no? Pag-upo noong June 30, kaagad, biyahe ka agad. Ito. At meron pa isang controversial na biyahe ron, nanood lang ho ng Grand Prix. Yung karera po ng mga sasakyan diyan po sa Singapore. Ito ho, unang biyahe ni Pangulong Marcos, September 4 to 6, 2022. Yan po ay sa Indonesia. Tapos, pangalawa, September, dumiretso siya 6 to 7, Singapore. Tapos, pagkatapos po niyan, ay umuwi mula sa Singapore, nagpahinga ng kaunti. September 18 to 24 naman ay nagtungo po sa Estados Unidos. Tapos ay October 1 to 3,
Ayun ho, pumunta ho sa Singapore. At ito ho, nakalagay rito, official unannounced visit. Hindi po sinabi, isinekreto ho yung kanyang biyahe na yan sa Singapore. Yung pala ay nanood sa Singapore Grand Prix. Yung karera ho ng mga sasakyan. Tapos ay yung kanyang panglima noong 2022 ay sa Cambodia, November 9 to 18. At sa ASEAN Summit naman ho yan, at iba pang mga meeting. Tapos yung pang-anim ay Thailand, November 16 to 19. Tapos, ay may pampito pa pala. Yung pitong, pampito, anim, ito ho ay yung sa December 12 to 14 sa Belgium. Pero 6 trips kasi, kaya naging 6 trips ho yan kasi yung biyahe niya sa Indonesia at Singapore, tinuhog niya na September 4 to 6, tapos 6 to 7 Singapore, tinuhog na. So parang lumilitaw, naka-anim mo siya na biyahe. Yun ho. So dito ho, mga kababayan, ay base ho sa sa COA, ito 2022 Foreign Travel Expenditure, yung Office of the President ay 392.31 million pesos ang ginastos. Ang laki ho, 392.31 ang ginastos rito, sabi po ng COA. Doon, pumuputok pa ang butsi sa 7 million na gastos ho. Talagang grabe ho ito, no? At so, 7 trips ho, ulitin ho natin, linawin, hindi 6. Kanina, nabanggit ko 6 7 ho yung biyahe ni Pangulong Marcos Jr. noong 2022. Tapos ito, 2023, 11 ho. Nagpunta po siya sa China noong January, state visit, at nakipagbulahan doon. Tapos, yun ho, tapos sumunod ho dyan, Switzerland, January 15 to 20, Japan, February 8 to 12, 2023 ho ito. Tapos sa United States, sa April 30, 3 hanggang May 4. At nakipagpulong ho kay President Joe Biden. Tapos, ay sumunod ho yan sa United Kingdom. Ang dami ho ng mga biyahe ni Pangulong Marcos Jr. At itignan ho natin, ang dami ho, no? So, suma total, titignan ho natin yung mga biyahe. Yung 2025 ay wala pa ho, no, na kung magkano ang nagastos. Ito ho, bali ho sa report, ay 2022, 392.31 million pesos. 2023, ito matindi. 753.27 million pesos ang ginastos mula po sa pera ng taong bayan. Tapos 2024 ay 311.71 million pesos. 2025 at 2026, wala pa hong inalabas kung magkano. So, yun ho, dapat ho ang gagawin kapag may biyahe, ilalabas yun na ho. Huwag nyo na antayin yung COA. Pag pupunta ang Pangulo sa ganito, Singapore, ito gastos namin, ito yung mga staff. Kasi para transparent, di po ba? At maibigay din po sa taong bayan yung detalye dahil sa pera po ng mamayan, taxpayers money po ang sangkot ho rito. Kayo ho, mga kaubayan, ano masasabi nyo rito sa naging pahayag o rason? At palagi ko, ano lang to alibay na lang ho ito ng Malacanang na kung saan ay ibinunyag ho kasi nila sa media itong travel authority ni VP Sara Duterte. Ayun ho. Kasi sabi raw hindi, pera po ng taong bayan, gagastusin Kaya dapat lang daw malaman. Sana sa mga ganun, kasi sa mga nakaraan nag-cover ako sa Malacanang, nasa 15 years at naging presidente pa ako ng Malacanang Press Corps mula kay FBR, nag-cover ako dyan, Ramos, Erap Estrada, Gloria Macapagal Arroyo, tapos may konti kay Pinoy, kay dati Pangulong Noynoy Aquino. So yun ho, ay pag may mga bumabiyahe ng mga opisyal, hindi ho inilalabas yung travel authority, yung detalye ng biyahe. Wala po Ang nakukuha na lang ho namin, pagkatapos ho ng mga biyahe, tapos pagre-report ho sa COA, makikita magkano ginastos, ganito. Yun lang ho nangyari. Pero yung ibubuyang yang,
ngayon lang ho nangyari ho ito. Kasi parang, eto sa aking pananaw, parang gusto kong palabasin na ito, biyahe ng biyahe, at ipinaalam sa publiko na aalis. At ito gagastusin, di po ba? Kasi para sirain po yung kredibilidad yung imahe ng Vice Presidente. Yun na naman pananaw at bilang komentarista. Kayo ho, anong pananaw nyo rito? Mga kababayan, sige, magbigay na po kayo ng comment dito po sa ating channel para maibigay nyo naman ang inyong mga saloobin dito po sa isyung ito. At sa mga bago lang po sa ating channel, subscribe na po kayo at paki-like at i-share at sundan nyo rin po yung aking Facebook. Ka Eli Saludar at Eli Saludar. Maraming salamat. Muli ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.